Bakbakan ng Memphis Grizzlies kontra sa Dallas Mavericks mga kaibigan. Kailangan na bumawi ni Ja Morant sa Grizz at Klay Thompson naman para sa Mavs. So sa first quarter ay mainit agad ang naging umpisa ng Memphis, in control po nila ang laban, ang ganda ng nilaro ng grupo dahilan kaya hawak agad nila ang 10-point lead against the Dallas Mavericks sa pagtatapos ng unang quarter sa score na 34-24. Nakakaikot ng maayos ang bola sa Grizzlies kaya nakakagawa sila ng magandang play in every position. Klay Thompson to a cunning coward who got to the cup and finished. Para sa Mavs naman, hirap sila sa depensa ng Memphis mga kaibigan, itong si PJ Washington lang ang kumana sa team nila na naglista ng 11 points sa first quarter sa loob ng 9 minutes na paglalaro. Sa second quarter ay hawak pa rin ng home team ang magandang momentum, hindi gaanong nakakapalag ang dayo sa kanila kasi sa tuwing pumupuntos ang Dallas ay palaging may sagot ang Grizz sa kanila, kung saan talagang napalobo pa ng Memphis ang lamang nila sa 23 puntos sa pagtatapos ng first half sa score na 70-51, baon na baon ang Mavs. Tungo sa second half ng salpukan mga kaibigan ay nahirapan ng humabol pa ang Dallas sa kumakapal na lamang ng Memphis Grizzlies. Kaya sa huli nakuha ng Grizz ang panalo. Magandang bawing performance para kay Ja Morant, na kung saan noong nakaraan ay medyo pangit po ang naging laro niya. Naagad naman na tumunog ang chismis na gusto na nga daw nitong lumipat ng ibang kupunan. At ayon pa mismo sa isang legit NBA insider na si Brett Siegel ay kumbaga meron nga daw pong nabubuong hindi pagkakaintindihan ni Ja at ng coach nila, may gulo daw ng punti sa kanilang locker room. Agad naman din na sinakyan ito ng maraming fans kung saan nililink nila si Morant sa kupunan ng Heat at Bucks, na pati si Carmelo Anthony ay gusto na makita ang Ja Morant at Giannis tandem sa Milwaukee. Habang si Klay Thompson ay naglalarong off the bench na lang ngayon sa Mavs, puro baldog na yung mga tirada ni Klay kaya gumawa ng adjustment ang coach nila na ibaba sa bench ang 4-time Warriors champion. Mukhang pumalpak na naman si Thompson kasi hirap na talaga siyang umiskor ngayon, kahapon kasi sinabi niya na babawi siya na ani pa niya bumalik na nga daw ngayon ang dating siya. Kumbaga nasa kondisyon na nga daw po ito para gumawa ng kakaiba, ngunit sa laban kontra Grizzlies ay tahimik pa rin si KT. Marami ang nagsasabi na talagang laos na nga ito at hindi na daw po babalik ang dating laruan niya. Samantala Brandon Podziemski mukhang nanganganib sa pwesto bilang starter ng Warriors, kasi talagang gumagana ngayon ang rookie nilang si Will Richards. Mahusay maglaro ang rookie na mismong si Steve Kerr na ang may sabi na perfect fit siya ng GSW, at ang style na laro ni Will ang hinahanap ng Warriors coach veteran na tutulong kina Stephen Curry at Jimmy Butler. Ibig sabihin posibleng ilalagay ito sa starting 5, matatakpan pa yata dito si Pods kasi mas nakakagawa pa si Richard ng malaking impact sa team, kung saan nagtala nga siya ng 30 puntos kontra Sacramento Kings. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo tungkol sa rookie ng Dubs na si Will Richard? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.